kailangan yan. Nasira ko na yung hose ng brakes nila. Hindi na makakalayo yung mga yun. Ako, sana gumana pa to. Paano ko napunta dito? Ngayon na wala na si Bong at si Daisy, edi sa atin na lahat ang kayamanan nila. Mama! Ano? Si Daisy! Ayan o! Buhay si Daisy! Si Daddy Bong kaya? Nasaan na kaya siya? Ano bang gusto mo? Bakit mo ginagawa to? Isa lang naman ang matagal ko nang inaasam. Ang maging reyna ng Encantada. Nakausap namin ang mga abogado ni Bong at nakasaad doon, lahat ng kayamanan niya ay pinamana niya kay Daisy. I now have a new and important task. Magmula ngayon, ikaw na ang magiging tagabantay ni Daisy. Hello? Si Chief? Daisy, sorry ha kung nasaktan ka ni Tita Daphne. Eh kasi ginawa ko lang naman yun dahil pinoprotektahan ko si Lily, di ba? Ngayon, wala nang daddy mo. Siyempre kami na yung natitirang family mo, di ba? Pwede mo na rin akong parang mami. Ako na yung nanay mo. Ha? Nako, Daisy, that's so wonderful. Para pag uwi natin, pati na kayong dalawa. Mama! Ready na yung sasakyan. Ay, nako, perfect. Halika na. Mamu, pwede po bang dumaan muna tayo na Tita Camila bago po tayo umalis? Gusto ko po kasi magpaalam sa kanya eh. Tapos, ibibigay ko na rin po yung number ng bahay natin para pag nahanap niya si Daddy, alam niyo po kung saan ako tatawagan. Daisy, alam mo, nagmamadali kasi tayo eh. Baka maipit pa tayo sa rush hour traffic. Come on, let's go. Sandali lang. Tita Camila? Anong ginagawa mo dito? Pwede ba bumalik ka na lang sa inyo? Nakaharang ang sasakyan nyo, hindi kami makaalis. Meron kami natanggap na tawag kanina na meron na isang lalaking palutang-lutang sa dagat. Mabuti na rin nandito kayo para ma-identify niyo kung siya ngayon naharap niyo. Kamusta pong kalagayan niya? Buhay po siya. Na-revive siya ng mga medical team. Ay, salamat buhay si Bong! Nasaan po ang dati ko? Parating na ho sila. Sila ba'y nawawalan yung kamag-anak? Hindi si Bong yan! Nasaan ka na, Daddy? Nasaan ka na rin, Mimi? Bilis sana, ligtas kayo. Kamusta ka na, mahal na Reyna? Ang ibig ko sabihin, ang dating mahal na Reyna. Sige na, Mini. Palayain mo na kaming dalawa. Correction. Reyna, Mini. Nagmamakaawa po ako. Reyna, Mini. Pakawalan niyo na kami. Nangangako kami na hindi kami aalis ng kaharian. Hindi niyo na ako mauuto. Alam ko na ang binabalak niyo. Sa oras na makatakas kayo dyan, pupuntahan niyo kagad si Rino. Diyan lang kayo. Yan ang napapala niyo dahil maling pixie ang kinampihan mo. At ikaw, kung ako lang sana ang pinili mo, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kailanman, hindi ko pinagsisihan ng pagpabor kay Winnie. Kaya kung ako sa'yo, susulitin ko na tong sandaling oras mo. Hindi magtatagal. Babalik din dito si Winnie. At aagawin niya sa'yo yung koronang suot mo. Ano bang meron dyan kay Winnie? Lahat naman na kaya niyang gawin, kaya ko din. Kung tutuusin, mas magaling pa ako sa kanya. Huwag na huwag mong ihahambing ang sarili mo kay Winnie. Dahil magkaiba kayo. Busilak ang puso ni Winnie. Meron siyang malasakit sa iba. At handa siyang itaya ang kanyang buhay para sa pinaglalaban niya. Hindi katulad mo nagganit sa kapangyarihan. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila nahanap si Daddy? Ang tagal-tagal niya na pong nawawala eh.
Daisy, huwag ka mawawala ng pag-asa ha. Makikita pa rin natin ang daddy mo. Ano ba nangyari sa inyo? Eh, nangingisda ako tapos biglang lumakas yung hangin eh. Ayun, tumaubo yung bangka ko. Mabuti nga ako, nailigtas niyo ako. Nagkataon, malamang kinain na ako ng pating. Ano yan? Sir, natagpuan po namin ito malapit sa may dalampasigan. Sa akin ho yan eh. Oh, salamat naman, meron pa akong huli kahit papaano. Sandali. Ano ito? Hindi po ito sa akin. Hindi siya ito. Kay daddy ko po yan ah. Ramon Adonis. Siya nga! Siya po yun! Tama nga inaala ko na tumila po ng katawan ng kamag-anak niyo sa dagat. Kaya malabo na ma-recover si Adonis. I believe na patay na siya. Ma'am, pasensya na po kayo pero kailangan na po namin i-call up ang search and rescue operation. Huwag po, Mr. Policeman. Hindi po patay si daddy. Kailangan niyo po siyang hanapin. Pero ginawa na po namin lahat ng aming makakaya. Pero hindi kami maniniwala hanggat hindi namin nakikita ang katawan niya. Kaya dapat niyong hanapin. Imposible na po ma-recover ang katawan ni Mr. Bong. Napakalaki po ng karagatan. Tsaka posible na rin kirain ng pati ang kanyang katawan. Daddy! Pigilan mo ko! Bang! Paano mo kami iniwan ni Daisy? Pigilan mo ko! Mama! Dapat tanggapin na natin ang nangyari kay Bong. Dapat maging masaya tayo dahil nasa langit na siya. Thank you, Lord! You're right, Marco. Kailangan maging happy na rin tayo para kay Bong. Halika na, Daisy! Halika na! Lakad na tayo, anak. Sandali lang, Go, pwede, let's go! sandali lang, pwede Bakit? mamaya na kayo umalis. Baka pwedeng samahan ko lang yung pamangkin ko kahit sandali lang. Sige na naman. Camila, hindi pwede. Dahil kaya na namin alagaan tong batang. Come on, Daisy, let's go home! Let's go! Tama na! Daisy! Go! Ay na, kami na. Pinangarap ko na mapaligaya ang dating Reyna. Lahat ginagawa ko. Pero hindi niya ako magawang pansinin. Dahil ang mga mata niya ay nakayumini lamang. Ikinalulungkot ko kung marinig iyon, mahal na Reyna. Ano bang mali sa akin? Lahat naman ng ginagawa ko tama. Wala akong batas na sinuway. Samantalang si Winnie, paulit-ulit niya pa itong ginagawa. Nagpakita pa siya sa mga tao na mahigpit na pinagbabawal sa atin. Pero ano? Siya pa rin ang mas magaling. Kung inyong mamarapatin, hindi ho kaya yun ang nagustuhan ng dating mahal na Reyna Ada sa kanya? Na hindi siya takot na sumuway ng batas at ang tingin sa kanya ay matapang? Yun lang. Kaya ko yun. Kaya ko makipagkaibigan sa isang tao. Patutunayan ko kay Reyna Ada na kaya kong tapatan ng kahit anong gagawin. It's all my fault. Kung hindi ko siya pinaalis sa kumpanya, hindi siya aalis dito. Hindi sana siya pupunta doon sa Tagaytay and this would never have happened. Don't blame yourself, Juancho. It's not your fault. Nobody wanted this to happen to Bong. Ang hindi ko na matanggap, inauna pa si Bong sa akin. Napakabata pa niya para mamatay. Lalo naman ako. I feel like I lost a son. Paano pa ako papasok nito sa opisina habang nagluluksa ako? Iniisip ko nga,
Baka mag-leave muna ako. Ako, Mercedes, masama para sa ating lahat ang nangyari kay Bong. But now more than ever, the company needs you. Hindi ka pwedeng umalis. Excuse me lang. Kung hindi kaya ni Mama, pwede naman akong humalili sa kanya, hindi niyo na itatanong. Marami akong alam sa businesses. Excuse me, at ano yun? Hindi ka nga nakapagtapos ng koleho, di ba? What would you know about running a multi-million peso business? Tama! At nag-usap na tayo, di ba? Na dito ka lang sa bahay at wala kang ibang pagtutuunan ng pansin, kundi ang dalawang bata, si Lily at si Daisy. Ngayon, na nangungulila na si Daisy, I don't want her to feel alone. Kaya, alagaan mo yung bata habang nasa opisina ako. Well, that's a very good idea, Mercedes. Pero si Mang Ador nandito, siya naman ever since na nag-aalaga kay Daisy, di ba? Huwag na nga pilitin yung gusto mo. Pag sinabi namin ikaw mag-aalaga sa bata, gagawin mo yun. Naintindihan mo? Sabi mo sa akin, hindi mo ko iiwan. Sabi mo sa akin, hindi mo ko papabayaan. Lagi ka na sa tabi ko. Nag-promise ka sa akin. Nag-promise ka. Ang daya mo. Hindi mo tinupad yung promise mo. Alam mo, Daisy, maswerte ka rin bata dahil nagkaroon ka ng ama na kasing bait ni Sir Bong. Ibang klase ang daddy mo na yan. Ang dami niya na itulong sa akin. Bakit kailangan mamatay ni Daddy? Bakit siya ba? Bakit ngayon? Wala na akong mommy. Wala na rin akong daddy. Wala na nagmamahal sa akin. Sasabihin yan. Nandito pa ako. Nandiyan pa rin si Tita Camila mo. Pareho kami magbabantay sa'yo. Pareho kami nagmamahal at pareho kami mag-aalaga sa'yo. Kanya din po ang sinasabi sa akin ni Daddy. Pero, iniwan din niya ako. Ikaw naman kasi. Kung ako ang pinakasalan mo, edi sana akong reyna ng bahay na to. Hindi dapat ako nagdurusa. Hindi ko sana papatuloy yung pangit na markong yan at hindi ako uutos-utusan ng buwisit ng nanay. Bakit niyo po sinil yung picture ng daddy ko? At bakit hindi? Tama lang yan. Buwisit ng tatay mo, sinira niyang buhay ko. Masamang tao siya. Hindi po batang daddy ko. Kayo po ang bad. Ako pang masama. Hoy bata, hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko, ha? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Iniwan ko ang dati kong buhay. Hindi ako nagtapos ng pag-aaral at ginawa ko lahat para mapansin ako ng tatay mo. Pero anong ginawa niya? Iniwan pa rin niya ako katulad ng ginawa niya doon sa ibang mga babae. Pinagpalit ako dyan sa nanay mo. At kung ang nanay mo hindi dumating, ako dapat ang asawa ng daddy mo. Kaya kung may nagdurusa ngayon, dapat ikaw yun, hindi ako! Gato! Maawa niyo na po. Ba't ako maaawa sa'yo, ha? Yung tatay mo ba nung iniwan ako, naawa ba sa'kin? Eh yan si Marco at nanay niya, naaawa ba sa'kin pag minabaliit ako? Hindi! Daphne! Huwag ka makialam dito, ha, Mang Ador? Huwag ka makialam dito. Hindi, nakakaawa naman yung bata eh. Nasasaktan eh. Kamamatay lang ng daddy niya eh. Eh, anong pakialam ko? Sinabi na huwag ka makialam eh. Gusto mo ba palayasin kita ngayon? Mabuti pa, tanggalin mo yung aso doon. Tanggalin mo si Derek, bilisan mo! Pasok! Pasok! Yan, diyan ka. Pumasok ka! Huwag kang lalabas dyan, ha? Ako lang magsasabi sa'yo kung kailan ka lalabas. Tita Daphne, parang awa niyo na po. Tulungan niyo ako! Tita Daphne, mga Ador! Kawawa ko naman. Ang sikip-sikip ng bago mong kwarto.
Pero, bagay ka dyan. Kasi, mukha kang bulldog. Siya ang pinipili ko. Sigurado na ho ba kayo sa desisyon niyo, Reyna Mini? Sa tingin ko, magkakasundo kami ng batang niya. Ang pangit talaga matos dito si Daisy. Ikaw ba si Winnie, Dadal? Ang pangit mo. Para ka si Daisy. Pareho kayong ugly. Sutil kang bata ka, ha? Makapaglaro nga. Hala, bakit gumagalang manika? Hindi ka naman robot, ha? Mami! Help! Mami! Buksan niyo po ito! Kailangan mo ba ng tulong ko? Daisy, bigla kita ng pagkain tsaka maiinom. Alam ko, nagugutom ka eh. Bigla kita pati maiinom mo. Sabi ko na nga pa, hindi niya ako matitiis eh. Mador, buksan niyo na po yung cage. Mador, please, pakawalan niyo na po ako. Daisy, hindi kita pwedeng pakawalan eh. Pag nalaman ni Daphne, pati ako, papaalisin ako, masisisanti ako. Pag ako nang wala rito, sino ba mag-aalaga sa'yo? Wala na magbabantay sa'yo. Wala ka nang kakampi. Konting tiis. Ha? Hello? Chief, si Camila po ito. Opo, yung sinasabi ko po sa inyo na... Hello? Hello? Chief? Oh, ano sabi? Wala. Sabi ko na sa'yo eh, kailangan mo titigil kakakulit na ituloy na ipahanap si Bong. Diba? Ilang beses ka na binagsakan ni Chief. At pang 10 beses ko na rin sinasabi sa'yo na hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Bong. Kahit na bangkay na lang. Eh kung ano kaya, maglagay tayo ng mga poster. Tapos, yung makakakita kay Bong, bigyan natin ng pabuya. 1 milyon. Saan ka naman nahanap ng 1 milyon ha, bestie? Hindi ko alam. Ewan ko, alam mo, desperado na lang talaga ako eh. Ay! Saan naman kaya to? Hello? Hello, Ma'am Camila. May kailangan kayong malaman tungkol kay Daisy eh. Alam mo, sobra na talaga eh. Sobra na nilang inaapi si Daisy eh. Inaapi nila yung bata sa sarili nitong pamamahay. Hindi tama yun. Sabi ko na nga ba, hindi ko maaasahan yung Daphne niya sa pag-aalaga kay Daisy. Dapat hindi ako pumayag, inakunin nila. Dapat talaga pinaglaban ko yung karapatan ko. Hay nako, bestie. Si attorney na nga yung nagsabi sa'yo na kahit saan ka pang abogadong pumunta, eh wala kang laban sa mga yun. Kasi sa kanila iniwanan ni Sir Bong ang kustodiya ni Daisy. Eh paano nga yan? Anong gagawin ko? Ano? Alangan naman, tumunganga na lang ako dito? Habang inaapi nila yung bata? Ay, i-report natin sa mga polis. Alam mo, child abuse yung ginagawa nila kay Daisy. I-parade natin yung bahay nila. Ay nako. Kung yung pagkawala nga ni Bong, hirap akong kumbinsihin silang tulungan ako. Ito pa kaya? Kung sa bagay, no? Mayaman kasi yung family ni Sir Bong eh. Kaya kaya nilang gawan ng paraan para mapagtakpan yung ginawa nila. Kung wala rin lang naman ako mahihinga ng tulong na ibang tao, pues, ako nang gagawa ng paraan.
Anong iniisip mong paraan? Grabe. Ang laki naman pala ng bahay nila, Bong. Di naman to sinabi sa akin ni Mang Ador na mansion pala to. Tsaka, paano ako makakapasok dyan? Yung daming bantay. Ay, ito. Ay, sir! Sir, good evening po. Good evening. Oh, wala bang mga aligid dyan? Wala naman po, roronda lang po namin eh. Oh, asan yung kasama mo isa? Andun po, nag-iikot-ikot din po sila. Oh, huwag kayong aanga-anga, ha? Yes, sir. Kami na pong bahala rito, sir. Oh, sige. Nakita ko kasi na magkaaway kayo ni Daisy. Magkaaway din kami ni Winnie. Kaya pwede tayong maging magkaibigan. Temporary restraining order? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makalapit sa bata within 50-meter radius. Sino nang kakampi ni Daisy? Sino na magliligtas sa kanya sa mga kontrabida na yun? Mahal na Reyna, nananaginip ko kayo. Nakita ko si Winnie. Buhay siya. Baka gusto niyang bumalik sa kaharian. Alam ko na namimiss mo ang daddy mo. Kailangan maging matatag tayo. Kailangan tanggapin natin na wala na si Sir Bong.